Good morning mga kaibon, mga kalapatids. Yon, welcome back sa channel natin ulit. For today's video, mag-aabang ulit tayo ng mga kalapati natin, no, na sinakay natin. Mid-toss training lang, no, para sa ano, Friday sa 4th lap ng BBC. Hindi sila manibago, no, para ano, makalipad sila ng ano, malayo. Ang release ng mid-toss natin sa ano, Karanglan, no, sa Karanglan. Di natin na lang kung anong oras marirelease yung mga kalapati natin, pero time check 7:48 na. Mafag pa daw kasi doon sa lugar, no, pero maya siguro i-release na nila yung mga ibon kasi medyo mainit na eh. Di ko alam kung na-release na or hindi pa, pero check natin. Tapos yun, may papakita ako sa inyong kalapati, no, bagong kalapati natin. Tara. Eto guys, yung sinasabi ko sa inyong kalapate, no, nadagdag puwersa dito sa loft natin. Ibibreed natin to. Ang bloodline ng kalapate na to, Reiso, no, Reiso. Yun, napakagandang kalapate. Balikak to. Hahanapan natin siya ng magandang kapares para naman ano, baka sakali, yun, makapagpalabas tayo ng mga ano dito, ng mga overall, no. Sana yun, napakagandang ibon, bigay ng tropa. Yun, nagpalop-fly muna tayo habang naghihintay tayo ng ano, release ng mga kalapati natin, no. Yung sumabay sa maraming kalapati natin. Ayan lang natin sila sumabay sa mga maraming ibang kalapate para ano, yun, masanay silang ano, yung bumabaklas, no. Kasi sa karera ganyan din. Siyempre sama-sama yung mga yan. Kailangan matutunan nila yung bumabaklas sila. Yun. Marami kasing mga nagpapaloplay dito, marami nagkakalapati dito sa banda sa amin eh. Kaya ano, kapag nagpapaloplay kami, yan, sabay-sabay talaga sila. Meron doon, meron din doon. Lahat yata ng direction, meron din doon. Yan, pag halos sabay-sabay nagpapaloplay araw-araw. Yun, kaya ano, mas maganda para masana yung mga kalapati natin, no, na bumabaklas kapag ano na, gusto na nilang bumaba. Yun. Tsaka pag ganyang sumasabay sila sa ibang kalapati, no, sigurado ano yan, matagal mag-ronda yung mga kalapati natin ng mga yan. Kasi pag may mga ibang kasabay yung mga kalapati natin, sigurado di yan kaagad ano, makakababa. Susunod lang yan sa mga ano, sa mga kasabay nila. Kung sino yung ano, kung sino yung nangunguna, siya yung susundan. So yun, kung sa atin yung nangunguna, sila yung susundan. Pero kung nangunguna yung dun sa kasabay nila, yun yung susundan nila, no. Mas maganda yung mga yun. Eto, may ilang bumaklas na sa atin, ayan, no. Mas maganda yung mga ganun, no, para mas ano, tumitibay yung resistensya ng mga ibon natin, mga kalapati natin. So yun, eto na yung ibang kalapati natin. Bumaklas na sila, no. Nandito na. Pero yung iba nandun pa. Ayun pa sila, oh. Sabay pa ng marami na yun, no. Pero meron na tayo dito, 4 to. Yung isa nandun lang sa bandang likod eh, yung checkered natin na young bird. So yun guys, no, kompleto na yung kalapati natin. Bumakalas na talaga silang lahat. Dito na silang lahat, no. Bali 3 yan. Nandun sa likod yung isa, 4. 6 lang yung pinakawala natin eh. Ayun yung 2. Yun, yung grizzle na yun, ang pangalan nun si Mokong. Kasi kaya naging Mokong yung pangalan niyan, yung nestmate niya, no, binigay natin sa tropa kay Serasyong. Pinangalanan niyang ano, Mokang. So sabi ko sa kanya, papangalanan ko na lang ng Mokong to. Kaya lang nakakalungkot na balita, yung kapitbahay nila, no, binarel yung si Mokang. Yun, na deads yung nestmate niya, no. Napakagaling pa naman na ibon. Young bird pa, no. Palipas pa lang
natraining niya na at umuwi na talaga. Malayo na yung ano, natraining niya na malayo. Young bird pa yun ilang buwan pa lang. Magaling na ibon, pero ano, yun, binaril nga ng kapitbahay. Bad trip si Serasyong. Kaya ngayon, eto, sabi niya sa akin, kung may mag-o-open ulit na karera, i-sponsoran niya raw si Mokong. Yan, gusto niyang sponsoran to kasi nakita niya yung ano, performance ng kapatid. Talagang magaling nga. Yun, sabi niya ako mag-i-sponsor dyan kapag ano, kapag nagkaroon ulit ng karera, sabi niya. So yun mga kaibon, na-release na yung mga kalapati natin ng ano, ng 810 no, sa Karanglan. Bali inaasahan natin yung mga kalapati natin ng mga 940, nandito na no. Time check natin 8:17 pa lang. So bababa muna tayo, mamaya akit tayo ulit pag ano, pag parating na yung mga kalapati natin. A few moments later. Time check 9:18 mga kalapatids. Yun, mag-aabang na ulit tayo ng mga kalapati natin. Anytime pwede nang dumating yung mga kalapati natin no. 9:40 inaasahan natin yung tatlong kalapati natin nandito na. Ito guys, may isa na tayo. Check natin no kung sa atin yun. Ayun yun, ayan no. Yung checkered natin, first dropper talaga natin to lagi. Time check 9:37, dumating yung ano natin, ibon natin. Yun, ayos na tayo no. Release sa Karanglan, Nueva Ecija. Yun, ayos na. Nice one. So pag ganyang ano lang, training lang, may pooling din yan, kaya lang di tayo sumasali ng pooling no, kasi ano, malakas yung mga kalaban natin. Kaya yun, di tayo sumasali ng pooling. Nasa 1,100 plus pa yung speed nito no, kulang sa 1.2. Kasi ang 1,200 speed ano, 935 dumating siya 937 no, pumasok 938. Check natin kalapati natin. Ayun yung kalapati natin. Second bird natin guys, ito na yata yung brown natin, yung red velvet natin no. Nandito na siya. Ayan, doon dumapo yung isa natin. Ayun, nako po, buti na lang training lang no. Doon siya ano, doon siya dumiretso. Pero babalik din agad yan sigurado. Tawagin lang natin. Eto na yung isang blue bar natin mga kaibon, mga kalapatids no. Time check 9:55, dumating yung kalapati natin. Yun, 9:55 dumating yung isang kalapati natin, pangatlo. Yung blue bar natin na young bird. Bali ano, yun, kumpleto na yung mga ibon natin, mga kalapati natin no. Yun no, pagod na pagod. Ayun na nakarating. Mukhang nagpuputik yung paa niya, tumukod yata. Pero check natin mamaya mga kaibon no, mga kalapati. Tignan natin kung tumukod itong kalapati natin na to. Mukhang nagpuputik pero check natin. Pasok na agad yan. Etong checkered naman na to, pares siya ng brown natin no, pinalabas ko dahil nga nandun pa rin yung brown natin no. Matigas talaga yung ulo ng kalapati na to. Kanina pa yan 9:41 dumating, pero 9:55 na nandun pa rin siya no, nagtambay pa dun. Ganyan talaga siya kapag ano, kapag malapit yung ano, yung toss no, hindi kagad mapapasok. Pero kapag malayo na yung mga ano, liparan, for example katulad nung nakarang lap natin sa Ilocos no, Candon Ilocos, diretso na siya kagad dito sa bubungan natin. Dito na kagad siya dumidiretso, tapos papasok na agad siya dahil pagod nga siya. Pero dahil nga siguro hindi masyado napagod yung kalapati natin, kaya nagtambay pa dun. Ganyan talaga siya, ganyan talaga yung ugali niya. Yun mga kalapatids no, mukhang tumukod nga itong isang kalapati natin, yung blue bar. Makita nyo yung paa niya, yung putik-putik oh. Mukhang tumukod sa ano to, sa palayan no. Siguro minum ng tubig. Putik-putik yung paa niya eh. Siguradong tumukod tong kalapati natin.
Kaya pala medyo na-late siya ng uwi, no? Pero goods pa rin. Kahit tumukod siya, mabilis pa rin yung pag-uwi niya. Yun. Okay pa rin. So yun mga kalapatids, no? Kompleto na yung mga kalapati natin. So yun, maganda naman yung pauwian natin ngayon. Medyo na-late lang yung blue bar natin na young bird natin, pero okay pa din. At least nakauwi yung kalapati natin, no? Mid-toss pa lang naman. Ano lang yun, para lang hindi sila manibago, no? Sa next lap natin. Ang next lap natin sa Friday na yung basketing, no? Tapos check natin kung saan yung next lap na gagawin, no? Hindi ko na check eh. Basta pag nagtitingin na lang ako sa GC. Sa GC na lang ako tumitingin kung saan yung yung ibibitaw ng mga club natin, no? So yun mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Kompleto na yung kalapati natin. Tapos na tayo magabang, bababa na tayo. Hayaan na natin yung kalapati natin doon, no? Sa kabila. Bahala siyang magsawa doon, magtambay doon. Tara, yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.